Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jeff Sanders Sanchez. Asan ba tayo ng panahon ng martial law? Hindi pa tayo ipinanganak noon, kaibigan, pero hindi na mabubura ang kasaysayan. Ayon sa kasaysayan, ang snap election noong 1986 pa rin ang pinakamadumi at marahas na eleksyon na ganap sa Pilipinas. Tama! At bilang pagbabalik tanaw, narito si kaibigang Christoph para sariwain sa atin ang nakaraan. Christoph, pasok! Salamat mga ka-BIS. Kung makikita nyo lang para tayong nagta-time travel sa nakaraan. Makikita nyo ang aking inkurang ang ilan sa mga naging kaganapan noong snap elections noong 1986. Nagsimula ang snap elections noong February 7, 1986. At noong February 1986, hindi nakisimura ng NAMPREL at 35 elections frauds. At lantarang pandaraya kay sila'y nag-walk out at mahigit 60 tao kabilang ang ilang miyembro na NAMPREL o Bantay Bayan ang nabantay sa mismong araw ng election. Balikas sa inyong mga ka-BIS. Grabe, umpisa pa lang, mapabalik na lang natin ang bibigat na agad ng mga kaganapan. Oo kaibigan, at pagkatapos ng snap election, agarang inanunsyo ang pagkapanalo ni Marcos Sr. At siya rin naman tinutulan ng NAMPREL o ng Bantay Bayan na pinamunuan ni Joey Concepcion dahil nga sa hindi natutugma ang bilang ng boto sa mga boto na nasa balota. Isama pa natin ang marahas na lantarang agawan ng balota na umabot pa sa pagsawi ng buhay ng mga nagpoprotekta ng balota. At dyan na nga nagsimula ang kumusyon sa magkabilang panig. At 1 taon bago ideklara ng Pangulong Marcos ang batas militar. Naglabas ng Pangulong Marcos ng suspension of the writ of habeas corpus noong August 21, 1971. Dahil sa naganap na pagbomba sa rally ng leading Liberal Party candidate sa Plaza Miranda at inangat din naman noong January 7, 1972. Ang kabuuan ng kwento, ibalita mo, J-Reds, pasok! Salamat mga ka-BIS! At nagdeklara na nga ng batas militar ang Pangulong Marcos Sr. noong 1972. Proclamation 1081. Ilan sa mga nakasong nabanggit ay ang naganap na pagbomba sa Plaza Miranda. Ang sabi naman ng mga anti-Marcos ay gawa-gawa lang ang lahat para maideklara ang martial law. Banggit din ang pagpasok sa bansa ng mga armas, sakay ng barkong MV Karagatan. Na-recover ng militar ang libo-libong bala, daang rifles at 40mm rocket galing China na sumusuporta daw noon sa kilusang komunista sa Pilipinas. Kukunin daw dapat ng isang grupo ng NPI sa Isabela ang mga armas sa pangunan ni dating Army Lieutenant Victor Corpus. Naunahan ng di umano ng Philippine Constabulary ang mga NPI. Pinangunahan naman ni noong 2nd Lieutenant Edgardo Glapay ang pagka-recover ng mga armas. At kung nagkataon nga daw ay maaaring napagbaksak na ang gobyerno at hindi na naigdeklara ang martial law. Balik sa inyo mga ka-BIS. Pag-usapan naman natin ang pagbagsak ng ekonomiya ng panahong iyon. Pakinggan naman natin ang ating ka-BIS. Pasok, Paul Jake! Salamat mga ka-BIS, usapang pagbagsak na ekonomiya noong panahon ng mga Marcos ayon sa kasaysayan. Ang ilan sa mga kadahilanan ng pagbagsak ng ekonomiya noong panahon ni Marcos Sr. ay una, bagamat may mga naipatayong estruktura, mas marami pa rin ang mga nasayang dahil hindi kasama sa mga naging plano ang pagkakaroon ng ROI o ang Return of Investment dahil una pa lang ang karamihan dito ay pinatayo para magpa-impress sa ibang bansa upang isipin tayo ay mayaman at progresibong bansa samantalang inutang naman ang lahat.
at ang taong bayan din ang magbabayad. At ang halimbawang $3.5 million na inutang para sa buwang proyekto ay lumobo sa 63 million pesos. Isa pang sakit ng gobyerno na ikinabagsak ng ekonomiya ay ang kronoismong pagbibigay regalo para sa mga pabor. Walang mga bidding ang mga proyekto. Otomatikong binibigay sa mga kaibigan, kamag-anak at mga kaanib. Noong 1962, ang naging pagkakautang ng Pilipinas sa ibang bansa ay umabot sa $360 million. Noong 1985, bago bumaba, ang mga Marcos naging mahigit $28 billion ang utang ng bansa. Ayon sa mga eksperto mula noong 1985, tinantyang sa 2025 mababayaran. At sino nga ba ang magbabayad? Walang iba kundi tayo din at ang magiging mga anak natin. Noong bumaba si Marcos Sr. noong 1986, ang poverty rate ay 60%. Noong 1966, ang exchange rate noon ay $1 is equal to 3.50 peso. Noong 1986 naman ay $1 is equal to 20.53 peso. Noong February 22, 1986, libu-libong Pilipino mula sa politika at religious group at organization Pilipino ang dumaragsa sa EDSA at ang sigaw ng bayan ay magpabagsakin ang regimeng Marcos dahil sa pagiging abusado at diktador. Gabi ng February 22, Ono Pradyo. Nananawagan sila Ricardo Cardinal Press on CBCP na sumusuporta pero wag daanin sa daas ang pagbutas ng problema. At si Jaime Cardinal sinesuportahan si Enrel at Ramos ng mga tao at pabilis na dumadami ang mga tao sa EDSA para matigil ang korupsyon at diktadurang liderato ni Marcos Sr. Tali ang kamay ng media, walang boses ang mga tao. Tanging ang radyo, beritas ng simbahan ang nagsilbing pangunahing kritiko ng gobyerno. Dumating ang mga sundalo, puno ng armas at tangke. Habang sinalubong sila ng realistang rosaryo, tubig at bulaklak, ang dala na ang hangarin ay kapayapaan. Mula February 22 hanggang February 25, nagkaisa ang mga tao at napalis ang mga Marcos. August 21, 1983, binaril si Ninoy Aquino at daan-daang libo ang nakiramay at napuno ng galit ang mga tao at isinisigaw ang hustisya para kay Ninoy. Itinuturo naman ni Marcos na ang pumatay kay Ninoy ay si Rolando Galman. Ang karagdagang ulat, ihahayag ng ating ka-BIS. Pasok kaibigan. Gumawa si Marcos ng isang tinatawag na fact-finding board. Para daw sa katotohanan, umabot ng 9 months ang pakikinig. 200 na witness daw sa pagpatay kay Ninoy. At sa investigasyon ay itinuro ang military sa asesinasyon kay Ninoy at inirekomendang makulong ang 26 kataong involved, kasama si General Fabian Ver, Metropolitan Chief Major General Prospero Olivas at OSECOM Chief General Lader Custodio. Dinala na nga sa Sandigang Bayan ang kaso at naghintay ang taong bayan sa resulta at justisya. December 2, 1985. Pinagwalang sala lahat ng mga akusado at hanggang ngayon walang justisya sa pagkapaslang kung dating senator na Ninoy Aquino. Ito ang inyong ka-BIS. Ako ang inyong ka-BIS. Ito ang inyong ka-BIS. Ako ang iyong ka-BIS. Ako ang iyong ka-BIS. Ito ang inyong ka-BIS. Ako ang inyong ka-BIS. Ako ang inyong ka-BIS. Kami ang inyong ka-BIS. Ang inyong ka-BIS. Ito Balikan ng kasaysayan.